Hello, good morning guys. Meron tayong repair ngayon. Processor. Ryzen 3 to 200G. Ang issue po nito is meron na tanggal na isang pin. Ito guys, meron dito sa gilid. So, first natin sensitive po ito kasi mahirap to basta mga pin yung sira. So, kailangan natin gamitin dito is soldering lang. Huwag natin gamitin ng hot air. Baka maben yung lahat. Madamay pa yun. So, gamit lang natin is soldering iron. So, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng pin. Mga pins niya. So, yung nabunot lang, iisa lang. So, dito sa gilid lang. So, meron tayong donor. So, ito. Natanggal ko na din. Ano to? Donor lang to ng mga merong magpalitan. So, meron tayong extra pang bunot. So, start na tayo. So, yun guys. So, mag-start na tayo. Paano magbunot? Ito yung sira niya. Sa may gilid lang. Ayan, sa may gilid lang. So, ayan. So, ito yung bunutin natin. Yung donor. So, lahat natanggal ko na to. So, magtanggal tayo ng isa. Okay, kuha tayo ng flux. Hindi natin malilimutan yung flux. Okay natin. Yan. So, kuha tayo ng tweezer. Yan natin dito. Ayan. Tayo tanggal to. Ayan. Tanggal na yung isa. Ayan. Tanggal na. Ayan. Ayan isa. Okay. Ito yung lagay natin, lagyan. Yan. Kailangan maingat tayo dito. Tapos natin. Tagalin to. Tagalin. Ayan. Ayan. Tanggal na. Check natin. Ayan. So, yung lagyan natin. Careful talaga. Sensitive to. Sa gilid. Ayan. So, dyan. So, ayan. Kailangan mabarog natin. Ayan.
Okay. Ito siya, basta natin. Yun. Careful talaga. Kasi pwede ito madamay yung iba. Medyo ano, maaso talaga. So, tayo ng isa ito. Yan. Ayan. So, try natin. Check natin. Okay. Okay. Ito, try natin to. Yan. Yan. So, linisin natin yung processor. Ayan, linis na natin. Ayan. Linis na. Kuha tayo ng brush. Ayan. So, importante talaga, hindi dapat madikit yun sa kabila. Kailangan talaga. Hindi pwede madikit sa kabila. Check natin kung madikit ba. Okay. Okay. Wala naman. Yan. I-brush natin. Isi natin. Yan. So, para malaman natin kung ayun, okay na yan ha. Para malaman natin kung okay na yun si processor, kailangan natin ilagay, tayo na natin i-test yung processor. Kuha tayo ng board. Yan, board. Para malaman natin kung okay yung board. Ay, okay yung processor. So, ayun, try natin. Yan. Okay, tayo ng RAM. Tayo ng RAM. Yan. Kuha tayo ng buzzer. Ayan, ito. Kuha tayo ng power supply. Test natin talaga para malaman kung okay na yung processor. Ayan. Saksak natin. Lagay natin itong 24 pin. Yan. Kahit 4 pins lang, okay na. Yan. So, lagay natin to.
Ayan. So, switch natin. Tayo lang natin. Uminit na yung ano. Uminit na yung processor. Parang okay na to. Uminit na yung processor. So, para malaman natin, try natin ng RAM. Kaya natin. Hindi siya nag-beep, pero try natin. Nagsaksak yung RAM. Tsaka, check natin sa ano, sa keyboard kung magdi-display na ba. Kuha tayo ng keyboard. Wala ng keyboard. Ayan. Yun. Ito yung keyboard. Check natin. Ayan. Kuha tayo ng fan. CPU fan. Ayan. After ng fan. Ayan ito. Okay. Try natin on. Try natin on. Try natin umilaw na yung ano. Umilaw na. Ayun, nag-beep. So, ayun, nag-beep na siya. Ayun o, umilaw na yung keyboard. Ayun. Ayan, umilaw na. Ayun. Yun. Okay na yung processor. So, okay. Yun lang guys, yung maibibigay kong idea. Pag meron kayong binpin, so yun lang, tips lang natin gawin. Dapat sundin nyo lang kung anong ginawa ko. Yun lang guys. Kung kayong bago sa video na to, kung bago lang kayo, subscribe na lang, like and share para marami pa tayong videos ma-repair natin. So, yun lang guys yung matuturo ko sa inyo. Salamat. Thank you. God bless.